tayo example. For example, na maganda example. So example number 1, let's say we have square root of 3 plus square root of 3. As you can see, kapag mag-add or subtract ng radicand, dapat masatisfy mo the same dapat yung index and same yung radicand. So ano ba yung radicand? Yung nasa loob ng radical sign. So kapag same yung index at same yung radicand, you can now combine them. So for example, this one. So yung radicand natin sa first term is 3. Ganun din sa kabilang term, 3 rin. Tapos yung index nila is parehas sila is 2 kasi nga square root sila parehas. Therefore, we can combine them. Sa pag-combine ng radicand, yung kailangan lang is i-add yung numbers na nasa labas ng radicand, ng radical sign. So, ito yung nasa labas. So, ano ba yung number na nandito sa labas niyan? So, katulad siya nung sa variables. So, kung may variable tayo, for example, we have x as our variable. So, di ba yung numerical coefficient natin dito kapag walang number is meron yung invisible na 1. So, ganun din dito sa radicand or sa radicals. So, meron siyang 1 dito na invisible, yun lang i-add natin. So, magkakaroon tayo ng 2 square root of 3. Parang yung etong square root of 3 natin, nag-serve siya as variable sa polynomials. So, for example, we have x plus x. I-add lang natin yung numerical coefficient nila. Kaya magkakaroon tayo ng 2. Tapos ikakopy yung variable. So, ganun yan. Another example, let's say we have